Maaga po silang umalis? Tanong ni Alexandra kay Lolo Miguelito. Oo, may sumundo daw kanina, sabi ng isang katulong. Sagot ng matanda. Malamang naglambing na naman si Telma nang lumabas sila na maaga. Matagal na kasi nilang di nakakasama ang anak nila, lalo pa ngayon ikakasal na siya. Sagot nito sa kanya. Papunta na ba kayong office? Sasabay na ako, sabi ni Alexandra sa matanda. Mabuti pa nga, iwasan mo na magmaneho lagi, lalo na't lagi kang pagod sa pag-aasikaso ng kasal ninyo. Lumabas ang tatay ni Alexandra mula sa kusina, kausap si Tita Claudia. Nginitian niya ang mga to. Aalis na ba tayo, sir? Tanong nito kay Lolo. Anong sir? Kapag nasa bahay, dito na lang, sagot ng matanda. Medyo nahiya itong lumingon sa kanya. Hindi pa ba alam ng anak mo? Napakamot sa ulo ang tatay niya. Hindi pa po. Papa, wag kang mag-alala, pansin na namin yan ni Malena. Tsaka nag-usap na kami ni Tita kagabi, wala naman akong tutol. Talaga? Nagulat to. Bakit wala ka man lang nabanggit sa akin? Baling nito kay Tita Claudia. Ikaw magsabi sa kanya, nagawa ko ng part ko. Lumapit to sa kanila at saka si Alexandra niyakap. Tama na yan. Baka magkaroon pa kami ng bunsong kapatid ni Malena. Biro ni Alexandra. Pumayag ka agad sa kanila? Tanong ni Lolo Miguelito. Natatanda na sila, Lolo. Naku, kung ako yan, hihigpitan ko't baka magkapagtanan pa. Doon sila natawa sa sinabi ng matanda. Naglalaro si Alexandra sa kanyang swivel chair nang silipin siya ng kanyang ama. Katatapos lang niyang kumain, kasama niya ibang katrabaho nang kumain siya sa kantin. Di na Alexandra ugaling sumalo sa mga boses kapag nasa opisina. Anak, tawag ng kanyang ama, tsaka naupo sa harapan niya. Bakit po? Tumigil siya sa pagpapaikot ng upuan. Gusto ko lang humingi ng sorry sa'yo kasi hindi ko agad nasabi sa'yo ang tungkol sa amin ni Claudia. Okay lang po yun, Papa. Alam nyo, kahit inyo sabihin napansin namin. Remember, action speaks louder than voice. Matagal na namin kayo napapansin. Ayaw lang po namin kayong pangunahan dahil busy po kayo. Isa pa po, matatanda na kayo. Alam nyo na naman po ang tama't mali. Salamat, anak. Hindi ko alam kung ano nagawa akong mabuti at binayaan ako ng mabuting anak gaya mo. Ano yun? Yung maganda. Ano nagawa ninyo at binayaan kayo ng isang mabuti at napakagandang anak? Sabi ni Alexandra sa ama na ikinatawa nito. Siyempre, ikaw ang pinakamaganda kong anak. Wala naman tayo ibang anak ha. Kaya nga, kailan pa ang relasyon ninyo ni Tita Claudia? 1 taon pa lang, matagal na ako naniligaw dyan kaso mukhang takot sa lalaki. Inabot din ng 5 taon, kaya tuwang-tuwa ako nang pagbigyan niya ako. Inaya ko siya magpakasal. Ayaw naman niya kasi daw gusto niya munang malaman ninyo at hihingi ng basbas ninyo. Kung nagsabi kayo kaagad, sana nauna ka na kayong ikasal sa amin. Ginagalang ko ang desisyon ng tita mo kasi ayoko naman siyang biglain. Masaya ako para sa inyo, Papa. Karapatan niyo naman na maging masaya, sabi ni Alexandra. Kaya nga, anak, alam kong maunawaan mo kami. Maraming salamat sa iyo, Malena. Si Malena na lang kakausapin namin. Huwag kayong mag-alala at mabait namang bata yun eh. Kailangan niya rin ng amang masasandalan. Pahig po ako maging kapatid siya. Kasundo ko naman eh. Pero ikaw, anak, handa ka na bang mag-asawa? Yung totoo po? Opo, handa na. Kung si Enzo magiging asawa ko. Mahal mo ba siya? Napabuntungan nga si Alexandra. Alam niyo na ang sagot dyan. Matagal ko nang siyang mahal at alam po yun ni Lolo M. Kaya po yun ang agreement na ginawa niya para mahulog sa akin si Enzo at saka para mapangalagaan po ang naipundan niyang negosyo. Napansin po kasi ni Lola na bulagsak sa salapi si Bianca. Ibig mong sabihin, alam ang plano ni Sir? Nagulat na sabi ng kanyang ama. Tumango siya. Opo, pero hindi alam ni Enzo mahal ko siya. Sekreto lang po natin to. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Kaya po 3 taon ang hiningi ko kay Lolo para mas matagal kami magsasama ni Enzo. Kasi kung 1 taon lang po, baka hindi po ako magtagumpay. Seryoso ba yun na nagbibiro ka lang? Papa naman, bakit ko naman kayo bibiruin? Seryoso po ang bagay na to. Isa pa, kung hindi man po ako magtatagumpay, at least lumaban po ako, hindi ba? Sa bagay, matalino ka talaga anak. Mana ka talaga sa akin. Teka, bakit kayo nakikipagkwentuhan sa akin? Wala ba kayong trabaho ngayon? Break time pa anak, ikaw nga paikot-ikot lang kanina ng upuan mo eh. Sagot ng ama. Alam nyo, mana talaga kayo sa akin. Marami kayong katwiran. Ikaw talaga. Ano ba anak ang tungkol kay Bianca at Enzo? Pumayag muna ako sa usapan na maghihiwalay kami in 3 years.
Di ko nga alam papa kung ano nagustuhan ni Enzo sa babaeng yun eh. Eskandalosa na, gastador pa. Hindi mo kasi anak alam ang buhay ng mga may kasintahan hanggat hindi ikaw ang nadating sa kinatatay o nila. Kaya nga ikaw naguguluhan at hindi si Enzo eh. Pareho siguro ang mga lalaking sumagot. Kaya yan din po ang sinasabi ni Enzo sa akin eh. Di naman siguro nagkataon lang na ang point of view namin magkatulad tungkol sa ganyang sitwasyon. Kayo po, ano nagustuhan ninyo kay Tita Claudia? Nung una nagaganda lang ako sa kanya. Tapos akalain mo naman sa katawan niya mukhang wala pa siyang anak. Suplada yun nun sa akin eh, pansin mo, di niya ako kinakausap. Lalo ako nag-eganyong ikilalanin siya. Tapos, pagka-graduate ni Marena ng elementary, sinamahan ko siya sa school. Napagkamaran akong asawa niya. Doon niya ako kinausap ng maayos. Humingi ng pasensya sa misunderstanding sa amin. Noon, unti-unti ko siyang nakikilala ng lubusan. Nakita ko yung mga qualities na gusto ko at doon, tumibok ulit ang aking puso. Ilang beses niya ako nireject kasi nahihiya daw siya. Pero pati si Sir binubuyo na niya sa akin. Hanggang sa last year, ayun, nung sabihin ko sa kanya na hindi ko na siya guguluhin, aba, bumigay. Pero hindi totoo yung sinabi ko, tinetesting ko lang siya. Pero sana noon ko pa sinabi. Kwento ng tatay niya. Ano po bang nararamdaman ninyo kay tita? Hindi ko ma-explain eh. Ikaw, anong nararamdaman mo kay Enzo? Balik tanong nito sa kanya. Hindi na ni Alexander nasagot ng ama dahil tinawag na nito ni Lolo Miguelito. Ano nga ba ang nararamdaman ko noon kay Enzo at nasabi ko na mahal ko siya? Naitanong ng dalaga sa sarili. Wala si Enzo pag uwi ni Alexander ng bahay. Hinanap niya pa ito sa loob ng greenhouse subalit wala pa rin ito. Magulo ang higaan ng lalaki. Malamang natulog to maghapon. Kaya naman ganito ang kwarto nito. Nasa kamang cellphone nito marahil ay lowbat. Nasa na kaya ang lalaking yon? Nakasalubong nga si Malena na may dalang bedsheet. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Hinahanap ko kasi si Enzo. Umalis na siya mag-aalas 4. Ang sabi pa niya kapag hinahanap mo daw siya, sabihin mo raw na may pinuntahan ka lang. Bakit hindi naman niya dala ang kanyang cellphone? Bakit kaya? Abay malay ko dun. Ang weird nga kanina eh. Mukhang aburido. Sabi pa niya palitan ko raw ang cover ng kama niya. Basa ng pawis, siguro nakatulog siya na hindi nabubuksan ng aircon. Lasing pa nga siya eh. Ewan ko ba dun? Ang saya niya kahapon, hindi ba? Tapos ngayon nagbago na naman ang mood. Sabi ni mama baka daw ganun talaga kapag ikakasal na. Di naman siguro, baka may pinagdaraanan lang. Subalit ilang araw na tong hindi umuuwi ng bahay. Kahit sa opisina tatanungin lang siya tungkol sa trabaho. Iwas na iwas ang lalaki sa kanya na parang napapaso. Di naman niya to makausap dahil mukhang mainit ang ulo nito. Umattend naman to ng mga seminars nila. Maayos tong kausap kapag maraming tao, subalit kapag sila na lang dalawa, tahimik na ito. Minsan, ime-message lang siya nito na nasa seminar area na to at hihintay na lamang siya. Hindi sila nagsasabay sa kotse, lagi silang tig-isa. Walang nakakahalatang may pinagdaraanan sila dahil masaya sila kapag kausap ng ibang tao. Minsan, pinasok to ni Alexandra sa opisina. Di niya na kayang tiisin ang ginagawa ng lalaki. Masaya itong nakikipag-usap sa phone ngunit nang makita siya, agad tong nagpaalam sa kausap. Yes? Malamig ang dinig na tanong ni Enzo sa kanya. What is wrong with you? Bunsol niya rito. Ilang linggo nang ganyan ang pakikitungo sa akin, ikakasal na tayo bukas. Hindi ko alam kung na nagawa kong mali sa'yo. Calm down, Alexandra. Sabi ni Enzo sa kanya. Calm down? Ano ha? Matapos na nangyari, gusto mong mag-calm down ako? Pareho naman natin na gusto ang nangyari, hindi ba? Anong problema? Tsaka ang usapan naman natin 3 taon, siguro naman, obligasyon mo bilang asawa ko sa future mga ginagawa natin. At anong, Alexandra, 3 taon lang naman tayo magsasama, hindi ba? Kaya dapat naman siguro sanay ka nang may kahati ka. Di si Alexander nakapagsalita sa sinabi ni Enzo. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang lumabas. At wag mo kung tatanungin na what if hindi ka pumayag pakasal sa akin. Well, ikaw din, pasamain mo ang loob ni Lolo M. Kaya mo ba? Di siya nakapagsalita. Nagmamarcha siyang lumabas sa opisina nito. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Alexandra sa ginagawa ni Enzo sa kanya. At ngayon siya pang binablackmail nito. Kasal na niya kinabukasan kaya naisipan niya tong tanungin. Ayaw niyang magkaroon sila ng misunderstanding subalit ganun nga pala ang mangyayari sa kanila. Di na ni Alexander napigil ang luha na umagos mula sa kanyang mga mata. Masakit palang ipamukha sa kanya na hindi siya gusto ng lalaki.
Marahil ito ang kabayaran ng pakikipagsabwatan niya kay Lolo M para makasal silang dalawa. 3 taon pa naman ang darating, magbabago pa rin ang isipan mo. Alam kong darating ang araw na ako ang pipiliin mo, na ako ang mamahalin mo. Maaaring naguguluhan ka pa lang ngayon, pero alam kong ako ang pipiliin mo sa huli. Kinuha niya ang kanyang bag, saka umalis ng kanyang pwesto. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang staff. Masama kasi ang pakiramdam ko, para kong tatrangkasuhin. Pagsisinungaling ni Alexandra dito. Kaya po pala naluluha ang mga mata ninyo. Sige po ma'am, ingat po kayo. Salamat. Uuwi muna siya sa kanyang kondo. Binuhos niya ang mga luha pagkarating niya sa kanyang unit. Wala si Jensel sa unit nito, isa pa. Ayaw din naman niyang magkwento dito dahil baka awayin to si Enzo. Hindi pa rin mag-sink in sa kanyang utak ang sinabi ng lalaki sa kanya. Parang lumalabas na nagtikiman lang silang dalawa. Labis siyang nasaktan sa sinabi nito at parang lumalabas pa na siya ang may kailangan sa lalaki. Inahamon siya nito sa wag ituloy ang kasal, subalit bahala siya kung ano man ang mangyayari sa kanyang lolo. Hindi ni Alexandra sukat akalain na gagawin to ng lalaki sa kanya. Hindi niya mapigilan ng mga luha, ang sakit ng katotohanan. Nahiga siya sa kama, parang gusto na lamang siyang kainin ng lupa. Nakatingin lamang siya sa kisame. Sana, iba na lamang ang minahal ko. Sana, iba na lamang ang pinag-alayan ko ng puso ko. Hindi sa lalaking iyon, napasakit lamang ang binibigay sa akin. Tumayo siya at pumunta sa ref, kinuha ang wine na naroon at saka nagsalin sa baso. Tumunog ang kanyang cellphone, si Enzo. Nagagalit to at di siya nagpaalam kung saan siya pupunta. Sinabi niya rito sa impyerno siya pupunta. Panay ang tingin sa kanyang cellphone. Tawag ito ng tawag sa kanya at di niya to sinasagot. Nag-message ulit to sa kanya na answer the phone, hindi niya pa rin to sinasagot. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang message ni Enzo. Nasakta na siya ng sobra, matututong rumespeto sa kanyang damdamin. Tumunog ulit ang phone niya, si Jensel. Malamang ay nagsabi ito na si Enzo dito. Hindi niya rin to sinasagot. Ay na muna niya makipag-usap sa mga to. Baka biglang umayaw siya sa pagpapakasal kay Enzo. Tatay naman niya ang sumunod na tumawag. Sinagot niya ito. Anak, nasan ka ba? Inahanap ka ni Enzo sa akin. Nagkaroon daw kayo ng konting tampuhan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, sige na po. Magpahinga na lang po muna ako. Hindi na ni Alexandra hinintay ang sagot ng ama at baka kulitin pa siya nito. Nahiga na lamang siya, di na siya nagbihis. Ang gusto niya ay magpahinga na lamang muna sana. Pagod ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Kailangan niya itong ipahinga na maayos para makapag-isip siya ng tama kinabukasan. Nagising si Alexandra sa sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone. Hello, patamad niyang sagot. Oh my God, buti sumagot ka na. Nasaan ka na ba? Bakit wala ka pa dito? 8:00 na. Bigla si Alexandra napabalikwas ng bangon. Kasal niya ng 9:00. Malapit lang sa simbahan ng venue ng kasal. Nahiga muna siya at nag-isip. Enzo's POV. Parang mali ang sinabi niya kay Alexandra. Di niya intensyong sakta ng dalaga, subalit nahihirapan na siyang harapin to. Para sa kanya, mas madali siguro na hindi niya to kinakausap kaysa magigilty siya dahil sa nangyari kay Bianca. Pero nagsisi siya masyado nang umalis si Alexandra. Tinatawagan ito sa intercom, iba ang sumagot at sinabi, umalis nga daw ang babae. Sinubukan niya itong tawagan subalit hindi ito nasagot. Tinawagan niya si Jensel para tanungin kung mag-asama sila, subalit hindi raw nito alam kung nasa ng dalaga. Sinubukan nga din niya itong patawagan kay Tita Florence. Ayon sa matanda, nagpapahinga lamang daw si Alexandra. Halata raw sa tinig ito na may dinaramdam ito. Nag-alala si Enzo bigla para sa kasal nila bukas. Paano kung hindi si Alexandra dumating? Paano kung hindi siya nakonsensya sa kung ano mangyayari kay Lolo? Hindi kasi ako nag-iisip eh. Kahit kailan talaga Enzo, tanga ka. Sigaw niya sa isipan. Sana hindi ka na lang nagsalita na hindi maganda. Sana nagsorry ka na lang. Sana hindi mo siya binastos. Si Alexandra agad ang hinanap ni Enzo pag uwi sa bahay. Nakasalubong niya si Malena na may dalang libro. Marahil nag-aral to sa my garden. Andyan ba si Alexandra? Tanong niya rito. Hindi ko napapansin pero hindi ko pa siya nakikita. Puntahan mo na lang sa kwarto niya.
Sino mommy ba nandyan? Wala rin, pati sino lolo nasa venue ng kasal ninyo, may inaasikaso? Ang sabi hindi na raw sila uuwi ngayon, bukas na raw after ng wedding? Hindi ba magkasama kayo sa opisina? Bakit dito mo siya hinahanap? Nag-half day kasi sa Alexandra eh, pagsisinungaling ni Enzo. Baka nagbo-beauty rest lang. Sige, uuna na ako ha, may tinatapos pa akong thesis ngayon. Sige, salamat. Sagot ni Enzo sa pinsan. Tinungo niya ang kwarto ng Alexandra at saka kinutok, walang sumasagot. Binuksan niya ito, madilim, hindi bukas ang aircon. Ibig sabihin hindi ito doon umuwi. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka hindi matuloy ang kasal nila bukas. Tumunog ang cellphone niya, tumatawag si Bianca at di niya to sinagot dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari bukas. Nag-message na lang to na nakokonsensya siya na kaya siya pangit ngayon kasi pinabayaan niya to. Tinext na lang din ito ng pampalubag-loob at sinabing medyo abala lang siya ng mga araw na yon. Saan kita hahanapin, Alexandra? Inis na inis ni Enzo na sabi sa sarili. Kinabukasan, nag-aaral lang lumapit si kanya si Malena. Nagbibihi siya kasama si Paolo. Binulungan siya nito. Enzo, wala pa si Alexandra. Siya na lang hinihintay ng makeup artist. Bigla, umakit ang dugo niya sa kanyang ulo. Darating siya, huwag kang mag-alala. Bulong niya kay Malena. Kahit si Jansal hindi sinasagot ni Alexandra, ano ba kasi nangyari kahapon? Usisa nito. Nagkaroon kami ng konting tampuhan. Sira ulo ka talaga eh. Alam mo naman, kasal nyo ngayon, tas pinini mo pang galitin yung tao. Sana pinagpaliban mo man lang yung kaartehan ninyo at nagsorry ka na lang. Nasa simbahan si na lolo, hindi pa nila alam na wala pa si Alexandra. Patawagan mo na lang ulit kay Jansel. Baka hindi lang natanggap ang tawag kasi mahimbing ang tulog. Naku, ikaw talaga ini-stress mo kami. Masayang-masaya pa naman yung si Alexandra na nakaraan. Tas ngayon nawawala siya bigla. Ewan ko sa'yo, na hindi mo yata siya hinanap kahapon eh. Pinuntahan mo ba sa kondo? Yun ang hindi ni Enzo nagawa, ang pumunta ng kondo nito. Marahil naroon nga to ngayon, iniwanan siya ni Malena. Waring asar na asar sa kanya. Sino ba namang hindi magagalit? Inuna niya pang makipaglandian kay Bianca sa phone. Sa halip, hanapin niya mapapangasawa niya. May problema ba? Tanong ni Paolo sa kanya. Nawawala kasi si Alexandra eh. Ha? Kailan pa? Tanong nito. Kahapon ng tanghali. Akala ko umuwi ng bahay, ang sabi niya kasi kay Tito Martin, okay lang siya kaya hindi ko na siya hinanap. Tapos kagabi hinanap mo. Hindi. Ano ka ba naman, Enzo? Alam mo naman ikakasal kayo ngayon eh. Bakit di mo siya hinanap? Okay naman kayo ah. Nagkatampuan kasi kami kahapon. Sana nagpasensya ka na lang kasi kasal nyo ngayon oh. Paano kung di umattend yun? Napahiya ka na. Wala ka pang mamanahin, sira ka talaga. Alam ko naman, kasalanan ko. Di ko napaghanda ng sitwasyong to. Sa dami ng araw kasi bakit kahapon pa naisipan na buwisitin si Alexandra? Pwede namang bukas na lang, di ba? O kaya, mamaya pagkatapos ng kasal at nakapirma na kayo ng kontrata. Wrong timing ka eh. Sumagat na si Alexandra. Maya-maya ay humahangos na lumapit sa kanila sa Jansel. Pero may problema. Ano yun? Kunot noong tanong ni Enzo. Mukhang kakagising na lang, sagot nito. Darating siya, huwag kayong mag-alala. Pinapakalma ni Enzo ang loob ng mga ito. Samantalang siya kabang-kaba. Tayo na sa simbahan, maaga pa naman darating siya. Marami ng tao sa simbahan. Halos mapunuto ng kanilang mga bisita. Nakaupo rin doon ang kanyang lolo. Nakatayo sa tabi niya si Paolo kasama ni Enzo ang kanyang mga magulang. Umugong na ang bulong-bulungan. Late na ng 10 minutes ang bride. Pumasok si Tito Martin at lumapit sa kanila. Baka nagpapaganda ng gusto ang dalaga ko. Hintayin lang natin saglit. Okay lang, Martin. Ganun talaga mga babae eh. Matagal magpaganda. Naalala ko nga nung kasal kami ng asawa ko, na late din siya eh. Tatawa-tawang sabi ni Lolo Miguelito. Panay ang punas ni Enzo sa noo. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng simbahan. Hinahagod ni Paulo ang likod niya. Darating siya. Bulong nito sa kanya. Panay ang tingin niya sa may pintuan. Nananalangin siyang darating ito. Nakita niya rin ang tatay ni Alexandra kausap si Jansel. Panay ang sulyap sa kanya. Marahil sinumbong siya ng mga ito. 30 minutes nang nakalilipas, tumikim na ang pari. Para nagpapahiwatig na ang tagal naman ng bride dumating. Maya-maya pa, nagkagulo na sa labas. Nakita ni Enzo may sinalubong ang ama ni Alexandra. Dumating siya. Nakahinga siya na maluwag. Nag-umpisa na ang entourage. Una silang lumakad ng mga magulang, kasunod niya si Paolo. Kumakanta ng singer na na-hire nila.
Isa-isang lumapit ang mga abay hanggang sa mga sponsors at pinakahuli si Alexandra. Nakasuot to ng belo, ang gandang panoorin. Lahat ng suot nito perfect sa kanya. Kinakabahan si Enzo habang papalapit sa kanya. Nagmano siya sa tatay nito. Humalik naman to sa mga magulang nila. Bago niya inabot ang mga kamay nito at inakay siya sa harapan ng altar. Akala ko hindi ka nasisipot, sabi ni Enzo dito. Bakit, ayaw mo ba? Malamig ang tinig ni Alexandra na sagot sa kanya. Hindi naman, pasensya ka na kahapon ha. Huwag na natin pag-usapan yan, baka umatras pa ako sa kasalang to. Sagot ng dalaga sa kanya. Inumpisa na ang kasalang yon. Smooth ang naging takbo ng seremonyas. Now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Tinaas ni Enzo ang bero ni Alexandra. May I? Do I have a choice? Matari na tanong ni Alexandra. Hinalikan ni Enzo to ng dampi sa labi at saka humarap sa mga tao. Welcome our newlywed, Mr. and Mrs. Honazan, pakilala ng pari. Umugong malakas na palakpakan sa harapan nila. Nagkaroon ng maraming picture taking. Ine-enjoy lang nila ang moment. Masayang masaya ang mga tao sa paligid nila. Hindi halatang may pinagdaraanan silang dalawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.